Question is for Mayor Duterte. Ang sabi po raw ninyo, tatapusin niyo ang krimen sa buong Pilipinas sa loob lamang ng 6 na buwan. Magnificent target po yan. Pero ayon po sa Philippine Statistics Authority, Davao City ang may pinakamataas na crime rate sa buong Davao Region noong 2010 at 2012. Ang tanong po ng ilan siguro, paano nyo tutuldakan ang krimen sa buong bansa sa loob lang ng 6 na buwan kung sa Davao City, where you have been mayor for 2 decades already, may problema pa rin pala sa krimen? Alam mo, yung report na yun was just really a bit malicious. Ano mo, sinasabi mo doon ng naninigarilyo Those are violations of law, penal sanctions. Yun lang naman. But I'd like to say something. Sabi nga ni Mark, pupunta ka ng Davao, may makita ka ng Cebu. You know, this is a very porous country. And we are not a fascistic nation. We do not confront people in public. Kaya sinabi niya may Cebu sa Davao, pati sabi ko sa Maynila. So 1 week after, there was a raid. Dito sa Davao, pati dito sa Maynila. Look what happened. Yung doon sa Malabon, nakita, hinuli, buhay. Yung akon sa Davao nahuli, patay, 4. I said, I wipe out, I'm still wiping out. Ako, sabi mo, how can I do it in 3 to 6 months? Well, ibahin mo ako sa iba. Gagawin ko yung ano ginawa ko sa Davao. If I say, do not come here, do not come here. If I say, leave Davao, you leave Davao. If you do not do that, you are dead. Ngayon lang naman ang istorya dyan. Marami pa tayong drama. And if I am into the presidency, look, if I am president for 2 months, and nobody would believe me, nobody would follow me, even if you give me 10 years, I cannot really hack it. Ngayon, hintayin mo ako. Kung ako mo-presidente, 3 to 6 months. Sinabi ko sa inyo, I'll do it. I will do it. Just like what I did to Davao. Panoorin mo ang Davao, panoorin mo ang buong Pilipinas, and you will see. Kung may sali yung statistic, pati yung panigarilyo. Urinating in public, you get arrested. It goes into the statistics. Magpunta ka muna ng Davao, tanungin mo mga tao. Maraming salamat, Mayor Duterte. Any reactions from any of the candidates, please? Secretary Mark? Naalala ko nung DILG ako, sumulat ako sa kay Mayor Digong para sabihin na halos sa 4 na po ata, hindi ko masiguro yung bilang ng barangay. I think it's either 30 or 40 barangays were deemed by the PDEA to be drug-infested. Magmula noon hanggang sa ngayon, ay nandiyan pa rin yung mga barangay na yan, drug-infested pa rin. Hindi ko kini-question ang kanyang pagnanais na tanggalin ang droga sa Davao o sa buong Pilipinas. Ang kini-question ko, yung kakayahan na magawa ito in 6 months. At hindi basta-bastang mangyayari ito. Yes, Mayor. Secretary has forgot that he was the DILG secretary. He controls the police. He has the administrative control of everybody. Kaming city mayor, Philippine National, kami yung mga mayor, we only give the guidance to the police. We do not exercise control over the police. Kayo ang nagpipili ng mga tao. It is not us. We do not have control the PDEA. Let me finish. Hindi na tuloy na kasi tulog si Mar. Nakalimutan siguro ni Mayor yung local government code na kung saan ang mayor po ang chief executive ng isang lugar. Nung ako po ay nanunungkulan sa DILG, ang halaga po na nakumpiska namin na droga sa buong Pilipinas was 7.5 billion pesos. Tama na ba ito? Hindi pa. Kontento na ba tayo? Hindi pa. Pero yan ang aming actual na accomplishment. 7.5 billion pesos of confiscations and arrests. All of these have arrests. May mga tao na nasa prisuhan ngayon na naaresto dyan sa mga drug busts na yan. Yes, Mayor Duterte. Yes, inaresto mo. Pero anong ginawa ninyo? This administration allowed shabu to be cooked inside the National Penitentiary. Is that your performance? Kaya nahuli nga di ba? Ikaw yung chief of police, pinaka-chief DILG, it's under you. Philippine National Police. Hindi ba na? It's Philly's time. Wala. Alam mo, wala kang ginawa. And you are claiming credit which is not yours. Ang mahirap sa iyo, Mar, you are always a pretentious leader.
Hindi totoo yan. Ang hirap sa iyo. Secretary Ang Mar hirap is sa iyo. talking. No, it's my time. It's my time. Oras ko Yes, na ngayon. your time. Ang hirap sa iyo, Digong, ay hindi mo sinasabi ang totoo. Ang totoo ay nahuli nga eh. Di ba nahuli? Kaya ginawa natin, nahuli yan. Kung pinabayaan namin yan, edi yun ang masasabi mo. Pero nahuli yan eh. Naaresto, tinigil. At patuloy ang ating laban sa droga. Hindi yan pagiging pretentious. Nangyari yan. Nasa dyaryo yan. Totoong nahuli yung mga gumagawa ng droga sa loob ng prisuhan. Hindi, dyaryo yun, tabloid yun. Alam mo, is this there for the people to see? This is a republic. This is nationwide. Kaya alam nila how hard it is really to work for government. You're a fraud. You're pretentious. Name calling. Pati edukasyon mo, sinangali mo yung Wharton, hindi ka pala taga-Wharton eh. Let's stay on the subject. We're on the subject of how to beat drugs in 3 to 6 months. Hindi ko problema na hindi maunawaan ni Mayor Duterte kung ano ibig sabihin ng pag-graduate sa Wharton. Hindi ko na malinaw. Wharton mismo nagsabi, graduate ako dun sa kanila. Kung ayaw maniwala, yan ang brand ng Duterte Justice. Kung anong nasa isip niya, kahit hindi totoo, yan ang kanyang papaniwalaan at yan ang kanyang gagawin. We asked Wharton, and they said it would be inappropriate for Mr. Rojas to claim that he was a Wharton graduate with an MBA. Hindi, umattend yata siya ng seminar. Ang Wharton. Ayun. Eto naman si Vice President Binay. Sumama pa, sumausaw pa. Ang importante, importante dito, ang Wharton mismo nagsabi, nag-graduate ako doon. Hindi, never ko sinabi na nag-MBA ako. Ikaw lang nag-isip nun. Ikaw ang nag-isip na hindi mo maunawaan kung anong ibig sabihin na nag-graduate ako sa Wharton. Pero balik tayo sa totoo. Balik ka sa Wharton. Excuse me, oras ko ito. Kung ano ang pumasok sa isip mo, serado ng isip mo, yan ang Duterte Justice. Wala nang katotohanan. Kung ano lang pumasok sa isip mo, pigit mata, gagawin mo, baka may mamatay pang tao. Hindi ko gusto para sa Pilipinas yan. Yan ang problema. Kung hindi ka marunong pumatay ng tao at takot kang mamatay, yan ang problema. You cannot be a president. Hindi ako. Believe me. You cannot. Huwag na lang yan. Maghanap ka na ng ibang... Hindi ako takot mamatay. Ako mismo pumunta sa Yolanda, ako mismo pumunta sa Zamboanga, doon ako tumira 3 linggo para subaybayan ang ating mga kapulisan at ang ating mga kasundaluhan doon. Hindi po ako takot mamatay. Ang aking ay hindi pwede na basta-basta tayong mamatay ng tao na walang proseso. Ang mga mahihirap lang ang pinapatay dyan. Sinong mga malalaking tao ang pinatay mo? Sino mga malalaking tao ang binangga mo? Hindi mo lang alam. Kasi wala kang alam talaga. Ang problema na... Patutsadahan na ito. Ito ay pagkapangulo ang pinag-uusapan dito. Pagkapangulo ang pinag-uusapan dito. Hindi pwede na basta-basta Maraming salamat po. na lang po Tapos yan. na po tayo dun sa topic na yan. We'll just move on to But I said Senator I was Post. there. Remember I just said I was there in Yolanda Day 2. This guy cannot handle stress. Ay, no. He's a weak leader. You were there. You were asking us for coffee and we were there accommodating you. Nandun ako nagpapatakbo ng meeting. Nandun ang mga general, nandun si Secretary Bolts Gasmin, nandun Secretary Dinky Soliman. On the second day, nandun ang Pangulo. Paano mo sasabihin na nawala ako doon? Nandun ako, I was the central player doon sa mga meeting na yon. Okay, Ikaw Mayor. ang nawala. Dumating ka doon, ilang oras, nagpa-photo op, umalis. Yan ang uri ng liderato mo. Okay, Mayor Duterte, the last word from Because you. I was among imuronder na hindi malaman kung anong gawin. I said, you were there, you were lost like a zombie. I was there for I 2 said, weeks. Mar. Araw-araw ako nagpatakbo ng meeting. May lahat ng tingnan mo mga ano tao, nangyari. may mga tao doon na Titigil na po tayo dito. Mawalang galang na lang po ulit. Kasi magiging he says, she says po. Walang galang eh. We'd like to hear from Senator Po. nakikita ng tao kung sino yung walang galang dito. Senator Po.